makarating ako dun sa kabilang isla. Yung maliit. Doon po? Pag-isa lang po kayo? Hindi po ba delikado doon, Chang? Hi Alana, tagasan ka? Nakita ka kasi namin na wala kang malay. Tsaka wala ka rin damit. Ibibigay ko ang sayo. Pagkain namin yan. Pinaghirapan namin papuntahin rito. Hindi ka dapat nangingialam. Halimbawang napadpad ka sa isang isla na kahit saan ka tumingin, wala ka nang makitang iba kundi ang walang hanggan na karagatan. Anong gagawin mo? Naranasan namin ito ng kambal ko at ng asawa ko noon. Napadpad kami sa isla na nawawala. At ang buong akala namin, hindi na kami makakauwi pa. Pero sa kabutihang palad ay nakabalik rin. Pero wala na akong kaliwang hinliliit. Para lubos po ninyong maunawaan, ilalahad ko sa inyo ang mga pangyayari. Ako nga po pala si Miguel. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Lola, nandito na po kami. Ay nako, grabe, sobrang pagod tapos kaunti lang yung kinita. Tamang-tama, luto na ang tanghalian. Halina kayo't ihahanda ko na. Daw, sobrang tumal talaga ng dagat. Kaunti lang yung nakuha namin. Nagbabad na nga kami na ilang oras dun eh. Ayos lang yan, Miguel. Ang importante ay may kita. Hayaan ninyo at bukas ay sasama ako. Wag na po Lola. Masyado mainit yung panahon dun oh. Baka hindi mo kayanin. Oo nga pala. Nakalimutan ko yung lato na nakuha ko kanina. Sandali lang Mateo ah. O sige, nawala din sa isip ko yun eh. May lato pala kayo eh. Tamang-tama na yung pang-ulam. Kukunin ko lang ho Lola. Naku, saan ko nga ba ulit nilagay yun? Ay, baka dito. Nasaan na? Bakit wala? Nasaan yung lato ko? Anak na, sino kumuha nun? Talaga naman oh, lato na nga lang, kukunin pa. Oh Miguel, anong hinahanap mo dyan? Nawawalan ka ng gamit? Tiyangkora, nawawala po kasi yung lato ko eh. Yung lato! Ay nako, ewan ko. Pero ayon kay Sophia lato yung dala niya. Anak nang, Hoy Sophia! Ibalik mo yung lato ko! Anong lato mo? Hindi mo ba nakikita? Naka-plastic ko. Malamang nilagay mo sa plastic. Ako pa lolokohin mo ha. Binili ko to kay Antoy kaya naka-plastic no? Anong pinili ka dyan? Akin na yan. Kinuha mo yan sa bangka namin eh. Anong pinagsasasabi mo dyan? Binili ko nga to. Baka si Antoy kinuha sa bangka mo. Pero hindi ibig sabihin nun, ibabalik ko na. Paano naman yung pera ko? Ha? Ang bilis naman ng pagbenta niyo sa'yo. Kalawak-lawak ng tabing dagat, wala naman ako Antoy na nakita. Ikaw tsaka si Tiyangkora lang yung nakita ko. Sinungaling ka talaga, Sofia. Ang sabihin mo, ikaw yung nagnakaw. Kaya ibalik mo sa akin yan. Nek-nek mo, hoy. Pag sinabi kong binili ko to. Tapos. Umalis siya sa harap ko na may kasamang pag-irap at paghahawi pa ng buhok. Naakala mo naman imported ang shampoo niya. Pero si Sofia, hindi lang basta kakilala ko. Ex-girlfriend ko siya sa loob ng 1 taon. Kauna-unahang naging nobya ko at naging huli rin. Dahil pagkatapos niya, hindi na ako umulit pa. Graduate na po kami ng high school noon. At dapat kolehiyo na kami ng kakambal kong si Mateo sa pagkakataong yon. Pero dahil kapos ay huminto na muna. Hindi rin kasi madali sa amin ang maghanap ng trabaho, lalo na sa probinsya. At plano namin noon ni Mateo, isa sa amin ang pupunta sa Maynila at ang isa sa amin ay maiiwan kay Lola. Siya na lang kasing magulang ang natira sa amin.
Oh, kuya, patapos na kami kumain dito. Ang tagal mo eh. Nasaan na yung lato? Ewan ko. Nawawala, may kumuha yata. Aba, loko yun ah. Sino naman? Basta. Nakita ko si Sofia may dalang nakasupot na lato eh. Binili niya raw kay Antoy. Gusto kong tignan pero hindi ko naman nagawa. Ah, hindi mo nagawa kasi naduwag ka doon. Ano naduwag ka dyan? Hindi no. Wala lang talaga ang pruweba na siya yung kumuha. Sus, makikilala mo naman yung lato kung yun yung nakita mo o hindi eh. Ay nako, ang sabihin mo naduwag ka. Mahal mo pa kasi yun eh. Hayaan nyo na nga yung lato na yan. Huwag nyo nang pag-usapan yung mga bagay na may kinalaman sa nakaraan at masasaktan lang kayo. Ang mabuti pa, Miguel, kumain ka na. Pero Kuya Miguel, balita ko hiwalay na sila ni Makoy eh. Ano naman kung hiwalay? Di hiwalay. Karma. Buti nga sa kanila. Pwede mo na siya mabawi. Anong mabawi ka dyan? Wala akong babawiin no. Babawiin ko para saan? Hayaan na maabandon na ako ulit. Mangingisda lang ako para sa kanya. Wala siya makukuha sa akin. Anong wala ka dyan? May nakuha na nga eh. Yung lato mo. Buisit ka talaga, Mateo. Tapos ngayon kuya, matatawa ka. Kumain ka na dyan kesa naman mapikon ka dyan. Kalimutan mo na yung lato. Natawa na lang din ako at napailing. Pagsapit naman ng hapon, sinubukan naming pumunta sa bayan. Kinonsulta namin ang mga establishment na na-applyan namin kung may pag-asa ba kaming makapasok. Alam naman namin na kung pasado kami ay tatawagan kami. Pero dahil kailangan namin ng trabaho, kusa kaming pumunta para magtanong. Nakakalungkot lang dahil lahat ng in-applyan namin puro puno na. Ang hirap naman maghanap ng trabaho. Di mangisda na lang ulit tayo mamayang hapon. Problema ba yun? Sana nga marami makuha. Tara na, uwi na tayo. Nabawasan lang yung pera natin dito eh. Bumalik na nga kami sa bahay. At nang makarating kami, wala dun si Lola. Hinanap naman siya ni Mateo at ako naman ay inasikaso ang bangka para sa paglalayag namin mamaya. Mabilis ko lang nagawa yon kaya pagkatapos ko ay naupo na lang ako sa loob ng bangka. At sa hindi inaasahan, may bumato ng kinuyumos na papel sa mukha ko. Aray ko, ano ba? Anak ng hipong ka talaga, Sofia. Ikaw na naman? Binibigay ko lang yan, baka kasi kailangan mo. Pwede mo na maiabot na maayos ah. Kailangan ibato mo pa sa mukha ko? Ano ba to? Testa, baka kasi gusto mong mag-aral ulit. Hayaan mo na. Wala kaming budget. Libre lang yan. Patalino ka naman, di ba? Pumasok ka dyan. Tingnan mo kasi. Bakit mo ba to ginagawa? Dahil alam kong hindi mo alam yung tungkol dyan. At alam ko rin na isa sa mga hilig mo nandyan din. Yun lang naman. Tingnan mo at thank me later na lang. Mukha mo. Thank me later ka pa dyan. Pero ano ba to? Teka. TESDA Free Training Program. Merong automotive technology, welding, carpentry. Ayun, carpentry. Ayos to ah. Libre lang ba to? Saan ba to banda? Aba, mukhang may pag-uusap na nangyari dito kanina. Ano, kayo na ulit kuya? Anong ulit? May binato siya sa mukha ko, no? Ito oh. Di sa madaling salita, may binigay siya. Binato nga, hindi nga binigay. Di binato. Ano ba yan? Patingin nga ako. TESDA daw, libre lang daw. Aba, grasya to ah. Ang tanong, malapit lang ba yan sa atin? Kasi kung malayo, saan tayo kukuha ng panggastos niyan? Kailan ba to? Kanain na natin, bahala na si Batman. Lahat naman ng problema nasusolusyonan basta kaharap mo na eh. Kung sa bagay, tuloy pa rin yung enrollment niyan. Ano, puntaan natin? Kailan ba?
Maghanap muna tayo ng pera. Sandali, parang bigat na bigat si Tiangkora sa dala niyo. Isda ba yun? Mukhang nakarami to ah. Teka, Tiangkora! Hoy, mukhang naparami tayo ngayon ah. Ay nako, matutuwa ka kapag nalaman mo kung saan namin to nakuha. Oh, bakit po? Patingin nga po. Ang daming sugbo nito ah. Ang lalaki pa ng isda. Talaga? Patingin nga. Ito oh, ang lalaki oh. Tiangkora, saan niyo ba ito nakuha? Nakarating ako dun sa kabilang isla. Yung maliit. Doon po? Pag-isa lang po kayo? Hindi po ba delikado doon, Tiang? Ay nako, hindi totoo yon. Walang delikado doon. Kung hindi ko napuntahan yun, edi hindi ko napagtanto na kwento lang pala. Pagdating ko doon, sus, napakasagana ng mga isda. Alam mo bang nakakuha pa ako ng maraming salungo? Yun lang delikado roon, lalo na kapag lumublob ka sa tubig. Maraming salungo sa ilalim, kaya doon ka lang mag-iingat. Talaga ho, Tiang? Pero teka, sa inyong dalawa ko lang ito sinasabi ha. Yung lugar na yon, tayo-tayo lang ang babalik-balik doon. Kapag kasi nalaman to ng iba, pupuntahan rin nila yung lugar na yon. Yung mga salungo kasi, papagkakakitaan yun. Ganun rin naman, Tiang. Kung makita nila tayo na marami tayong dala, magtatanong rin yung mga tao dito. Di sasabihin natin na naswertehan lang. Sa inyo ko lang ito sinasabi ha. Kasi alam ko kung ano ang kailangan ninyo. Tsaka kayo ang nakitaan ko ng sipag. Hindi kasi kayo katulad ng mga ibang binatilyo dyan. Puro girlfriend at basketball lang ang alam. Sige na, pwede nyo nang puntahan yun. Diretso na ako sa palengke para ibenta ito ha. Grabe, ang dami nakuha ni Tiangkora no? Gusto ko nga manguha ng salungo Magdadala lang ako ng 2 balde. Teka, kukuha lang ako sa bahay. Umuwi ako sa bahay at doon nadatnan ko na si Lola. Kaya pala umalis siya kanina dahil may nanghingi ng tulong niya. Isa siyang komadrona. Pero sa panahon kasi na yon, required na ang mga anak sa ospital. Pero patuloy pa rin siya sa pagsiservisyo sa mga buntis. Isa na doon ang manghilot ng tiyan ng mga ito. Para daw maipwesto ng maayos ang bata sa loob at hindi ito mahirapan manganak. Magpapalaot kayo ulit po. Opo la, kailangan po Tsaka la, tignan mo may libreng pag-aaral basta nakapagtapos ka lang ng high school. Mga simpleng kurso lang. La, pwede na to diba? Tapos libre lang Importante, gusto mo matuto at mabilis ka matuto. Apo, baka hindi ko kayanin yan. Kayo bang dalawa? May schedule naman la Ayon po kasi dito sa flyers, hindi naman daw po araw-araw yung pasok. May MWF po, kaya Martes, Huwebes, tsaka Sabado, tsaka Linggo, magtatrabaho po kami ni Mateo. Huwag po kayo maglalala. Kami na pong bahala ni Utol. Nakakakonsensya naman bilang lola ninyo na ako dapat ang nagpapaaral sa inyo. Pero hindi ko na talaga kaya dahil nga matanda na ako. Mahina na ang mga tuhod kong magtrabaho. Si Lola naman talaga malalaki na po kami. Kaya na po namin ang kambal ko na tumayo sa sarili namin hinlalaki. Ano bang hinlalaki ang sinasabi mo dyan? Para maiba naman, Lola. Di ba, puro naman pa Siya, alis na po kami la Babalik na lang po kami mamaya bago magdilim. Agad kong kinuha ang 2 balde saka umalis. Dumaan muna ako sa tindahan para bumili ng makakain namin sa laot. Nilagay ko ang 2 balde muna sa buhangin saka lumapit sa tindahan. Pero pagkatapos kong bumili, pagharap ko ay wala na ang 1 balde. Napakamot na lang ako sa ulo at nagpalinga-linga ng tingin. Napansin ko ang mga tao sa paligid, lalo na ang mga nag-uusap na ginang na nagtatawanan. Sino naman kumuha ng balde ko? Ay nako, ayun yung nagnakaw ng lato mo.
Si Sofia na naman? Ano bang problema ng babaeng to? Nakakairita na ah. Hoy Sofia! Aba, takbo ba? Ibalik mo yung balde ko dito! Ay nako, sigurado talaga ako may gustong ibalik yung babaeng yan. Ibalik? Ibalik niya yung mukha niya. Pero nang makarating siya sa tabing dagat, hinagis niya roon ang balde ko. Nakita ito ni Mateo kaya napaturo sa dagat ang kakambal ko. At napakamot ng ulo nang makitang si Sofia ang salarin. Napatingin siya sa akin na tumatakbo. Palapit kay Sofia. Pero si Sofia, tumakbo ulit nang makitang papalapit ako. Buisit, ano bang problema mong babae ka? Ano bang gusto mo? Sabihin mo lang. Bakit? Ibibigay mo ba? Ano nga? Mukha kasi ang laki ng problema mo sa akin eh. Baka naman mapag-usapan natin yan na maayos. Kung gusto niyo magbalikan na lang kayo. Huwag niyo na idamay yung balti na walang kasalanan. Kuya Miguel, ang layo na ni Sofia oh. Ano Sofia? Gusto mo ba bumalik sa utol ko? Sabihin mo lang para magbago yung isip niya. Huy, baka mamaya umasa yan Mateo. Bakit? Wala na ba? Wala na. Bakit ba? Sinungaling. Hoy, Balde! Halika dito! Lumapit ka! Woo! Basa na yung short ko! Hayaan mo na yan, Mateo. Huwag na natin kunin. Daanan na lang natin yan. Baka kasi malagyan ng tubig tapos lumubog. Ano? Papalaot ba kayo? Sama ako. Ang kapal na mukha. Sasama pa talaga? Matapos ng ginawa mo? Oh, bakit? Hindi naman ako sasama dahil sa'yo ah. Kaibigan ko pa rin naman si Mateo, di ba? Di ba, Matt? Malayo yung pupuntahan namin, ha? Ano naman ngayon? Boring kasi wala akong makausap. Gusto mo lang mag-move on, eh. Narinig niya ang sinabi ko kaya tinapunan niya ako ng masamang tingin. Tinaasan ko siya ng sulok ng labi at ang kambal ko naman ay natatawa na napapailing. Mabuti na lang nadaanan namin ang balde na nakalutang pa rin. At matapos kong kunin yon, sinamaan ko ng tingin si Sofia na nakapasak na ang headset sa tenga. Sofia, malayo yung pupuntahan namin ha. Baka mamaya gabihin rin kami. Ayos lang yun kahit saan. Kung sa bagay, halata naman na gusto mong magliwaliw eh. Ano ba nangyari sa inyo ni Makoy? Bakit hindi na kayo magkasama? Hiyaan mo na yun. May kasama na siyang iba. Alangan naman na makipagsiksikan pa ako. Oh, may iba na siya? Habang kami, oo, meron ding sila. Ay nako, ang sakit naman yan. Hindi rin. Di naman ako seryoso kay Makoy eh. Kanino ka seryoso? Kay Kuya Miguel ba? Hindi na siya sumagot. Makahulugang pangiti-ngiti namang napatingin sa akin ng kapatid ko. Ako naman, sinamaan siya ng tingin at nagkunwaring baliwala sa akin ang usapan. Pero sa totoo lang, sa sama ng loob ko kay Sofia, naisip ko talaga ang salitang karma para sa kanya. Ganyan din kasi ang ginawa niya sa akin noon. Habang kami may sila din. Pero sa totoo lang, kumpara kay Makoy ay mas matagal ang naging relasyon namin ni Sofia. Buwan lang yata sila samantalang kami. Parang lagpas din ng 1 taon. Sobrang naapektuhan talaga ako noon. Nung nalaman na hindi lang pala ako. Alam ni Mateo ang pinagdaanan kong sakit noon. Kaya alam niya sa tanang buhay ko na isang babae pa lang talaga ang minahal ko. Yung isla, di ba, delikado daw puntahan yun? Haka-haka lang daw yun, sabi ni Changkora. Pero ang totoo, wala naman daw talaga eh. Hindi naman raw totoo na may sirena dito. Talaga namang hindi totoo yung sirena. Kung totoo man yun, hindi sa mga paang buntot. Saan? Sa harap? Oo, at nasa harapan ko lang siya. Aray, bakla ka raw tol oh. Payag ka nun? Ikaw, payag ka ba? Kambal kita. Kapag naging bakla ang mukhang to,
Siguradong bakla rin ang tingin nila sa mukha mo. Sa bagay, tama to si Miguel. Oh, ano naman nakakatawa doon? Siguro, ang cute niyong dalawa, no, kapag pareho kayong bakla. Ganon? Paano kung biglang naging bakla tong utol ko? Ayos lang sa'yo. Naku, wala nang balikan mangyayari kapag ganon. Sino bang may sabi sa'yong makikipagbalikan ako dyan? Ah, hindi ba? Wala nang balikan sa ex, ano ka ba? Talagang walang balikan sa ex. Taga ako pa to sa bato. Di itaga mo sa bato. Ang tanong, ano bang gamit mong pantaga? Hoy, magsitigil na kayo. Malapit na tayo. Dun muna tayo. Unahin natin yung mga salungo. Alam nyo, curious talaga ako sa lugar na to. Masyadong mahiwaga yung kwento eh. Sandali nga. Ito ba talaga yung isla? Parang iba naman to tignan sa malayo eh. Diba? Ito ba yun? Duda akong ito yun. Kasi tignan nyo oh. Nasaan yung baryo natin? Ha? Hala, bakit nga wala akong makita kahit isang bundok? Patay tayo dyan. Ano kayang lugar to? Parang walang hanggan na dagat to nakikita natin ah. Walang bundok kahit isa maliban sa isla. Naku, lagot na tayo. Baka naman ganito yun kapag sa likod. Baka nasa likod tayo banda, di ba? Hindi ah, dire-diretso kaya tayo. Sa harap tayo dumaan. Tanda ko rin yan. Pero ang tanong, bakit biglang nagkaganito? Tingnan niyo yung buhangin. Ang puti oh. Buhangin pa ba yan o bigas? Aba, oo nga no. Alam niyo yung bato na parang kristal? Yung sinasabi nilang pangil lang kidlat? Parang ito yun oh, napudpud lang. Bah, oo nga no. Paano kung hiyas pala itong mga to? Ang layo naman nito tol sa hiyas. Tsaka yung hiyas, mahirap durugin yun. Kahit pukpukin pa ng martilyo. Tara, balik na tayo. Baka mamaya nagkamali lang tayo ng pinuntahan. Babalik tayo? Doon tayo dadaan? Sa walang hanggan na karagatan na yun? Abay malay mo, baka mataas lang banda yung tubig ron kaya walang bundok na nakikita. Pwede naman yun, di ba? Pwede. Sige, tara, balik tayo. Bumalik kami sa bangka at muling pinatakbo ito. Pero sa aming pagpapatuloy, hindi pa rin namin makita ang dulo. Nag-aalala kami dahil baka maubusan kami ng gatong at maalanganin kami sa gitna ng laot. Bumalik kami sa isla na yon. Pero sa pagbalik namin, naging kabado na kami. Dahil daman na namin ang pangamba at hirap na makaalis. Itali muna natin yung bangka natin dito. Tignan natin doon sa kabila. Magdadala ako ng pagkain. May lighter ba kayo? Panghanda lang. Oo nga pala. Tsaka balde na rin. Hindi tayo pwedeng gabihin dito ah. Si Lola doon mag-aalala. Maghanap na lang tayo ng daan. Pero imposible kasi talaga eh. Alam naman kasi natin yung isla na pupuntahan natin. Hindi naman ganun kalayo yun eh. Tapos bigla nagkaganito. Parang ang hirap na maintindihin. Baka nga kasi nasa likod tayo banda. Hindi lang natin namamalayan. May mga puno ng kahoy naman ang isla na yon. Parang ang laki nga rin ng lugar. Pero halatang walang katao-tao. Sagana pa nga doon sa damo. At nang makarating kami sa kabilang bahagi nito, malapad naman na bato ang naroon at makikita pa talaga sa gilid nito ang formation ng tubig kapag umaalon. Pero tulad ng sa kabila, walang hanggan na dagat na naman ang makikita sa dulo. Hoy, asan na ba talaga tayo? Inikilabutan na ako dito sa walang hanggan na karagatan na to ah. Tsaka wala talagang kabundok-bundok dun sa dulo. Ano ba tong lugar na to? Nasa gitna ba tayo ng dagat na malayo sa iba? May ganun ba sa atin? Anong ganun? Wala no? Ang mabuti pa, magpatuloy na lang tayo. Malay mo dun sa kabila may makita tayong bundok sa dulo. Hoy, teka lang, may tao. Tao? Tao? Saan? Ayun oh, braso yan di ba? Hala, putol na braso yan? Anong putol? Hindi no. Feeling ko may katawan yan, di lang natin makita dahil sa bato. Tara, puntaan natin.
Ako na ang naunang humakbang. Tuloy-tuloy lang ang lakad ko hanggang sa nakita ko na ang babae na nakadapa sa dalampasigan. Wala siyang damit at wala ring malay. Agad ko siyang nilapitan at hinawakan sa pulso. Nakaabang naman ang mga kasama ko. O ano? Buhay pa ba yan? Oo, buhay pa. Teka. Paano to? Wala siyang damit. Ito na t-shirt ko. May sando naman ako sa loob eh. Teka nga lang. Mababasa kasi yung damit pag dyan. Iahon niyo muna. Bakit ba wala tong damit? Ano to, pinagsamantalahan? Hala, kawawa naman yan. Tulungan niyo ko. Halika kayo. O sige. Grabe, ang bigat nitong babaeng to. Teka nga lang, tulungan ko na kayo. Bubuhatin ko na para hindi siya mapuno ng buhangin. Tol, ang lansa niya. Oo nga eh. Siyempre, nasa dagat. Doon na lang, dalhin niyo sa may bato. Grabe, ang bigat niya. Parang hindi normal yung bigat niya. Paalalay nga, ang bigat talaga. Dito niyo dalhin. Dahan-dahan lang kasi. Ay, grabe. Naubos yung lakas ko dito. Sobrang bigat niya. Tol, sino kaya yan? Ikaw na magsuot ng damit sa kanya oh. Nagkakasala yung mga mata ko eh. Ano ka, virgin? Baliw, mukhang nene pa yan. Mas bata pa nga yata yan sa'yo eh. Yun na nga eh. Mas bata tapos mas maliit pa yung katawan kay Sofia. Pero yung bigat niya, kakaiba. Si Sofia ang nagsuot ng damit sa babae. Magandang babae yon pero halatang teenager pa. Siguro mga nasa edad 15 pa lang. Malinaw na mas matanda kami kumpara sa kanya. At sa mga bandang 6:00 ng hapon, mas nakaramdam na kami noon ng pangamba. Makikita na namin ang unti-unting paglubog ng araw, pero hindi pa rin kami makauwi. At ang babae noon, tulog pa rin, at kami naman ay nakaupo lang sa malapad na bato. Si Sofia ay katabi ng babae, tapos ako naman ay nasa bandang ibaba malapit lang sa tubig. Ang kakambal ko naman ay nagpasyang manguha ng makakain sa dagat. Hoy, ano nang plano nyo ngayon? Psst! Hoy, Miguel! Ano? Ang sabi ko, anong plano nyo ngayon? Ewan ko. Sa tingin mo ba, paano tayo makakalis dito? Sinubukan natin kanina, di ba? Nagsayang lang tayo ng gatong. Gabi na kasi. Hindi kaya delikado dito kapag madilim na? Bakit ka ba kasi sumama? Paano kung mag-alala sa yung pamilya mo? May nakakaalam pa naman na sumama ka sa amin. 2 pa kami ng kambal ko. Baka mamayang gabi kung ano-ano na yung singilin ng mga tao kay Lola. Alam naman ng mga magulang ko na hindi kayo ganun. Ano ka ba? Tsaka nga pala, tayo lang naman yung nandito. May tanong ako sa'yo, Miguel. Anong tanong na naman yan? Ako pa ba? Bakit mo naman natanong yan? Wala lang. Pansin ko kasi pagkatapos natin, wala ka namang ipinalit. Bakit ayos lang ba sa inyo gamitin yung salitang palit pagdating sa relasyon? O sige, ganito na lang. Bakit nung pagkatapos ko, wala nang iba? Ano? Required ba pagkatapos ng isa maghahanap ka agad? Aray ko naman sa tanong na yan ha. Hindi naman required. Curious lang talaga ako. Iniisip mo ba na hindi ko kaya makipagrelasyon dahil ikaw pa rin? Di ba pwedeng na-trauma lang ako lalo na't wala akong trabaho? Mangingisda lang ako. Oo na. Sisingit mo na naman yung tungkol sa trabaho eh. Yun kasi yung dahilan kung bakit mo pinili yun eh. Iniwan mo ko. Ang rason ko lang naman, kung pera lang palang labanan dito pagdating sa relasyon, wag na lang. Hindi ako susubok hanggat wala akong trabaho. Kasi nakakainsulto yun. Sorry. Sorry? Hindi ako nasasaktan ngayon, no? Sorry kasi wala akong masabi. Ayoko na magpaliwanag. Pero nagtaka ako sa salitang ayaw niyang magpaliwanag. Yung tipong nagsorry lang siya.
Na parang inaamin na lang na kasalanan niya nga talaga at wala akong pagkakamali. Ang totoo, hindi ko naman alam kung may kasalanan ba talaga ako noon. Baka kasi nagkulang din ako kaya nga inaabangan ko rin noon ang depensa niya tungkol sa sinabi ko pero hindi niya naman nagawa. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng konsensya at hiya dahil nailagay ko ang sarili ko sa tama at tinanggap niyang siya ang mali. Masakit rin kasi parang aminado talaga siyang pera ang dahilan kung bakit niya ako iniwan. Siyempre ang lalaki niya noon talagang may pera. Pero ako, hindi ako makatiis kaya nagtanong ako. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ako tinanggap noon? Dahil minahal kita. Totoo ba yung nararamdaman mo noon? Oo naman. Tatagal ba ako sa'yo ng higit 1 taon kung hindi? Ano lang kasi, hindi ka kasi nagagalit. Lahat ng mali ko, ayos lang sa'yo, iniintindi mo. Para bang, grabe naman, bakit ayaw mong maglabas ng galit, di ba? Bakit ayaw mong maglabas ng sama ng loob? Dahil ganun talaga ako. Imbis na magalit, iintindihin na lang kita. Kapag ganun kasi, hindi ako natututo. Kapag lahat ng mali ko, okay lang sa'yo, laging magiging mali ko yun. Kung alam mo naman mali, Sofia, wag mo nang gawin, di ba? Hindi naman ako nagkulang siguro sa paalala sa'yo. Galit lang yung hindi ko binigay. Mabuti pa kung ano man meron sa nakaraan natin. Kalimutan mo na yun. Tapos na tayo, di ba? Malaya ka na. Tsaka malaya na rin ako. Pero Miguel, gusto kong bumalik eh. Saan ka naman babalik? May naghihintay pa ba? Wala na ba talaga? May nakita ka bang meron pa? Tama na 1 beses na nagkamali ako sa'yo. Wala na talagang chance? Ganon? Kakahiwalay mo lang doon sa isa, di ba? Magpahinga ka muna. Tsaka hindi sa lahat ng pagkakataon sa relasyon umiikot yung buhay natin. At ulitin ko, Sofia, walang laman yung bulsa ko. Hindi na siya umimik pa hanggang sa nakabalik na ang kakambal ko at may dala siyang salungo. Dahil yon ang dala niya, tumayo ako at bumalik sa bangka. Para din yun sa amin ni Sofia na makahinga pa ng dalian. Apektado rin kasi ako sa pag-uusap na yon. At isa pa, nalito ako bigla dahil malinaw na gusto niyang maulit kung ano kami noon. Pero ako kasi, nagdadalawang isip na. Sa dagat ay hindi nawawala sa amin ng sukang pinakurat. Lagi lang yun sa bangka dahil ginagamit namin yon kapag may nakita kaming lato. At kinakain namin yon habang nangingisda. Pero nang nasa bangka na ako, may gumalaw sa tubig na malapit sa isang malaking bato. Buntot yun ah. Ano yun, sirena? Hoy Miguel, gising na yung babae. Anong tinitingnan mo dyan? Parang may gumalaw eh. Bakit ka sumunod? Babalikan ko naman kayo agad ah. Wala lang. Wala lang daw. Ano yan, style? Oo na, style na. Tigilan mo nga yan. Basta mauna ka na dun. At anong gagawin mo dito? Madilim na. Wala lang. Halika na. May nakita ako dyan kanina parang buntot. Mamaya kung ano pa mangyari sa'yo dyan. Tara na. Ibig sabihin yan, takot kang may mangyaring masama sa akin? Alam mo, ang corny mo. Konsensya ko pa kapag may nangyaring masama sa'yo, no? Gets mo ba? Baka mamaya pagbalik natin doon sa atin, sabihin nila may ginawa kami sa'yo. Kaya halika na. Sumunod naman siya sa akin. Madilim na talaga nun at malamig na malagkit na sa pakiramdam ang simoy ng hangin. Para masiguradong kasama ko pa siya, pinauna ko siya. Panay ang buntong hininga ko noon dahil may nararamdaman pa rin naman ako. Sinasabi ko lang naman na wala na. Pagdating namin kila Mateo, nakaupo na ang babae at kausap ito ng kakambal ko. Aba, gising na pala siya. Ala na raw yung pangalan niya, kuya. Pero hindi niya raw maalala kung anong nangyari sa kanya. Ala na. Ito pala yung kuya ko na kambal ko, si Miguel, kaya magkamukha kami.
Tapos si Sofia, kaibigan namin. Hi Alana, tagasan ka? Malayo rito. Ayos ka lang ba? Nakita ka kasi namin na wala kang malay. Tsaka wala ka rin damit. Iyon nga rin ang tanong ko eh. Hindi ko kasi maalala kung ano nangyari. Ang huli kong naalala, natulog lang ako. Pero okay ka naman ngayon. Tsaka walang masakit sa'yo. Kanina masakit lang yung ulo ko, pero nawala din naman agad. At wala namang masakit sa akin ngayon. Kumakain ka nito? Sa lungo? Ito, tikman mo. Pahingi nga rin ako niyan, Mateo. Tsaka, naku, paano ba tayo makakauwi nito? Ang dilim na oh. Wala tayong choice kundi manatili muna dito. Ang lamig na nga Nakasando lang ako. May lighter naman kayo, di ba? Gawa kaya tayo ng bonfire. Ako na maghahanap ng kahoy. Samahan na kita. Hindi, ako na. Aba, nangangamoy balikan Tumigil ka nga dyan, Mateo. Sasamahan na nga kita. Baka kasi mamaya may kung ano dyan sa gubat. Isla to, di ba? Pwedeng may mabangis na hayop dyan. Samahan ko na kayo. Ha? Kaya mo na ba? Wala na namang masakit sa akin eh. Tsaka mukhang delikado yung gubat. Kung ganun, sama-sama na lang tayo. Hanap muna tayo ng pwesto. Dahil wala kaming paraan para makaalis agad sa lugar na yon, nagtulong-tulong na lang kami para makabuo ng masisilungan na rin. Si Mateo ang nagsindi ng bonfire at kami namang tatlo ay ginagawa ang pahingahan. Mabuti na lang sa lugar na yon, may mga puno ng saging. May kutsilyo din kaming dala at kinuha ko sa bangka kanina, kaya may nagagamit kami. Yan, salamat at nabuo rin. Ayos na to. Yung banig, dahon ng saging. Yung bubong, iba't ibang dahon din. Kapag umulan naman, hindi na tayo mababasa nito sigurado. Pero ang tanong, ligtas ba tayo dito kapag gabi? Mamaya pala, may mabangis na hayop dito, no? Parang wala naman kasing nakatira sa isla na to eh. O baka hindi lang natin alam. Bukas, tignan natin. Yun lang ba yung hapunan natin? Sa lungo? Gusto mo, manguha tayo na isda. Isda? Sa ganitong oras mas madaling manguha ng alimasag. Wala pang gamit ng gatong. Ayun, alimango. Pero may bakawan kaya dito? Meron yan, hanapin lang natin. Tara, manguha tayo. Teka, yung flashlight pala. Kung sa bagay, tama nga naman para walang gastos sa gatong. Yun nga ang ginawa namin. Malayo pa ang narating namin bago kami makakita ng malawak na parte ng mga puno ng bakawan. Tamang-tama rin sa lugar na yon dahil maputik. Bago naman kami lumusong, napansin kong naghubad ng palda si Sofia. Binigay niya ito sa babae siguro dahil napansin niyang kulang sa suot si Alana, kaya binigay niya ang palda. Eto, suot mo to, para hindi masyadong tumaas yung damit mo mamaya sa putik. Ano na lang, kami na lang ni Utol mangunguha. Ano ka ba, marunong din ako niyan. Ganon din naman ako, lalo na't maraming alimango rito. Tapos dinig na dinig ko pa sila. Base sa sinabi niya ay malinaw na marunong nga talaga siyang manguha. May kaalaman siya dahil alam niya ang tunog ng mga alimango. Yung isla na yon, parang pinuno ng yamang dagat. Sobrang sagana talaga. Dahil unang alimango na nakuha namin, malaki na, mabigat pa. Yun, ayos. Buhay na pala tayo dito kahit abutin tayo na 1 linggo. Pero wag namang 1 linggo, Diyos ko naman. Titira tayo dito. Mag-aalala yung mga tao sa atin doon sa baryo. Ewan ko lang kung makauwi tayo agad, di ba? Kita mo naman yung kinaroroonan natin kanina. Nasaan na ba yung balde nyo? May nakuha ako oh. Ay, ito. Oh, grabe ang laki nito ah. Magaling ka pala. Ilawan mo nga dito, Sofia. Para may nasusundot akong matigas. Saan?
Ano ba yan ang lalim ng putik? Lumulubog na yung paa ko. Halika, humawak ka dito sa balikat ko. May ugat kasi dito sa inapakan ko kaya hindi ako lumulubog. Hindi ko alintana ang kung anong relasyon namin noon. Pareho kaming natuwa sa bawat kuha. Huminto lang kami nang nakakuha kami ng kalahati. Naisip kasi namin baka hindi lang din maubos at sayang lang. Pero kung kailang nakakuha na kami, saka naman kami nakaramdam ng kaluskos. Sabay-sabay kaming napalingon sa pinanggagalingan nun. At ang babae pa noon, humakbang papalapit sa parting yon, pero hinabol siya ni Mateo. Oh, anong ginagawa mo? Inaalam ko lang. Mabuti pa, bumalik na tayo sa pwesto. Oo nga, tara na. Baka kasi naririnig na yung ingay natin. Tara na, Alana. Hayaan mo na yan. Oo, sige. Samahan mo ako, Miguel, ha? Hanggang sa singit ko kasi may putik eh. Maghuhugas ako. Oo, mamaya doon. Basta't bilisan natin. Pagkarating namin sa pwesto na ginawa namin, konti na lang ang apoy. Dumiretso doon sila Mateo at kami naman ni Sofia ay pumunta sa tabing dagat para maghugas. Pero biglang tumaas ang tubig dahil parang may tumalon mula roon. Natamaan pa nga kami ng talsik at napasigaw noon si Sofia. Diretso kapit pa siya sa akin at si Mateo at Alana naman napatakbo papunta sa amin. Oh, anong nangyari? Ayos lang ba kayo? May ano sa tubig eh. Tapos na ba kayo? Kailangan nyo nang lumayo dyan. Oo, patapos na kami. Patapos na rin to. Maghuhugas lang. Uy, Alana, saan ka pupunta? Maghuhugas lang din ako. Pero bakit dyan? Delikado dyan eh. Oo nga, delikado dyan. Diyan pa naman banda tumaas yung tubig. Sandali lang naman ako. Magtatanggal lang ako ng putik. Ikaw, Sofia, tapos ka na ba? Tara na, bumalik na tayo dun. Alana, tara na! Kinilabutan ako noon dahil alam kong dama rin yon ng mga kasama ko. Sabay-sabay kaming bumalik sa pwesto at tulong-tulong kami sa pagluluto ng pagkain. Tiniis lang namin ang lamig ng gabi at pakiramdam ko talaga noon, hindi kami ligtas sa lugar. Ayoko lang magpakita ng takot dahil may mga babae kaming kasama at talagang sa amin sila sasandal. Nang maluto na namin ang pagkain, agad na namin yung nilantakan. Ang sarap sana nito kung may kanin. Oo nga eh. Paabot nga niyang suka, Matt. Oh, paabot din ng kutsilyo. Magbubukas ako ng salungo. Ano na naman ba yun? Uy, makasiksik ka naman. Paano ko makakain nito? Basta bahala na. Natatakot ako eh. Wag niyo na lang pansinin. Baka ahas lang yun. Sandali lang. Babalik ako agad. Hoy, Alana! Saan ka na naman pupunta? Uy, ano bang gagawin mo? Huwag mong lapitan yun. Papaalisin ko lang. Kaya ko to. Basta magtiwala lang kayo sa akin. Ang tapang mo naman. Delikado yan ah. Pero hindi siya nakinig. Nagkatinginan lang kami nang umalis siya at pumasok talaga sa makahoy na lugar. Pansin ko talaga nun kay Mateo na nalilito sa ugali ng babae. Sa aming apat, siya lang talaga ang hindi makitaan ng takot. Pero dahil din sa ginawa ng babae, nawala ang mga paramdam sa paligid. Sa tingin nyo, tao kaya yun? Ano ba namang klaseng tanong yan, Matt? Hindi ba yung tao sa paningin mo? Malay natin. Malay natin si Reyna pala. Malansa siya eh. Pero parang hindi na siya sobrang lansa ngayon. Hindi tulad kanina nung nawalan siya ng malay. Naku, para na ako aatakihin sa puso dito. Ang ganda nga ng posisyon nyo dyan eh. Hindi nga ako makakain eh. Sumisiksik ba naman sa kandungan ko to? Oh, bakit? Hindi mo ba to namimiss? Ayan na nga ba yung sinasabi ko eh. Muling ibalik ko. May pag-asa ba ulit kayo?
Pag-asa ka dyan. Ganito na nga yung sitwasyon natin, ganyan ka pa. Tapos isa doon, natagalan pa. Alana! Alana, nandiyan ka pa ba? Teka nga, masundan ko nga yun si Alana. Huy, teka, ano susundan mo? Sundan natin. Sophia, tumayo ka na dyan. Wag na, nandito na ako. Ano ba nakita mo? May nakita ka ba? Wala naman. Umalis na yata siya. Natakot sa'yo? Huwag niyo lang ipakita na takot kayo. Kapag matapang ka kasi, sila yung matatakot sa'yo. Oh, narinig mo naman yung Sophia, di ba? Lumipat ka na nga dito sa gilid ko. Ang hirap kumain na may nakaharang na likod sa harapan ko. Pagkatapos naming kumain ay dinamdam ko ang epekto ng alimango. Nanikip kasi ang dibdib ko at dahil yon sa nasobrahan ako. Hindi kasi ako mabubusog ng isa lang, lalo na't walang kanin. Pero sa isang alimango, sapat na sana yun sa katawan ko. Ang problema ay naging dalawa kaya hirap akong huminga. Ano tol? Ayos ka lang ba? Hala patay, Matt. Hinihingal siya oh. Hindi, ayos lang ako. Mawawala din to mamaya. Napasobra lang. Teka, etong tubig oh. Dapat pala isa lang ang kinain mo eh. Salamat pa tayo. Bakit naging ganyan siya sa alimango? Ganyan talaga yan kapag nasusobrahan. Wala kasing kanin kaya nakadalawa eh. Kung ganun, kailangan niya palang mahiga. Pahigay niya siya doon kasi hindi maganda yung paghinga niya. Parang wala nang hangin eh. Tara na Miguel, halika na, doon ka na. Dapat pala isa lang kinain mo muna eh. Tapos pagka mamaya, tsaka ka kumain ng isa pa. Para kahit paano naman may pahinga. Halos gumapang na lang ako papunta sa pahingahan na ginawa namin. Humiga ako roon habang hawak-hawak ko ang dibdib ko. At si Alana naman noon, lumapit at nilapat ang dalawang kamay sa dibdib ko. Diniinan niya ito ng ilang beses at pagkatapos noon ay lumuwag ang paghinga ko. Ano tol, nakahinga ka na? Okay na, hindi na masikip yung dibdib ko. Pero mainit yung mukha ko. Grabe, ang sakit ng batok ko. O sige, bumangon ka dyan. Hilutin ko yan. Sandali, pahawak nga tol. O sige, ito. Di ba wala ka naman allergy sa alimango? Dati na akong kumakain nito, kahit anong seafoods. Basta kapag nasobrahan ako, ganito yung nangyayari sa akin. Oo, alam ko naman yun. Nabigla lang ako ngayon kasi parang allergic reaction yan eh. Hindi naman ako namamantal eh. Malay natin may ganun din. Grabe ang sarap sa pakiramdam. Magaling ka pala maghilot, Alana. Nawawala yung pagkahilot tsaka sakit ng batok ko eh. Ay, mabuti naman. Grabe, takot ako dun ah. Hirap pa naman makalis dito. Oh, ayan na. Maayos na ba yung pakiramdam mo? Oo, maraming salamat, nawala din. Ako nga din natakot rin ako eh. Parang pati ako hiningal. Huwag ka na ulit kumain ha. Kung kakain ka, isa na lang. Huwag dalawa kasi nagkakaganyan ka na pala. Bukas, kung hindi pa rin tayo makakaalis, mag-isda na tayo. Mag-ingat na lang tayo. Malayo kasi ospital eh. Salamat talaga Alana ah. Ang tagal pa naman matapos nung paninikip ng dibdib niya. Walang anuman yun. Ang mabuti pa, magpahinga na kayo. Anong oras na ba? Teka lang, tingnan ko sa cellphone ko. Oh, may cellphone ka palang dala eh. Ba't hindi mo sinabi? Wala rin namang signal oh. Tingnan mo. Oh, ayan, mag-aalas 8 na. Bakit kaya walang signal no? Ay nako, parang inaantok na rin ako. Tara, matulog na tayo. Alana, dito ka na sa tabi ni Sophia. Oo, sige. Susunod na lang ako mamaya. Yung lamig nung gabing yon, talagang mahirap indahin. Pakiramdam ko naninigas ang talampakan ko. Tapos yung talampakan ni Sophia nasa binti ko pa. Kaya naman lalong nadagdagan ng lamig. Inintindi ko lang siya dahil nakashort siya ng maiksi at mas malamig yon para sa kanya.
Kuya Miguel, ano kayang iniisip ni Lola ngayon? Naku, baka nag-report na yun. Kawawa naman. May mas malaking problema pa dun. Paano kapag inatake yun sa puso? Naku, paano ba tayo makakauwi nito? Hayaan nyo, maghahanap rin naman yung si Papa. Hindi ba tayo pwedeng umuwi ngayon? Subukan kaya natin. Ano, tara? Delikado na sa dagat kapag ganitong oras. Bukas na lang ng umaga. Gagawa tayo ng paraan. Bakit parang alam mo? Naniniwala ba kayo sa mga aswang sa dagat? Aswang sa dagat? Mga sirena, ganun? Magindara, Shokoy, Bakunawa. Naniniwala ba kayo sa mga yon? May ganun dito? Malay natin. Pero napaisip ako noon. Simula nang makita ko kasi siya. Wala siyang damit. Amoy malansa siya at bigla kong naging konklusyon ang napaka-imposibleng bagay. Naisip ko kung paano kung isa siya sa mga yon. Kinilabutan ako bigla. Pero ang iniisip ko na lang, kasama naman namin siya kanina pa at wala naman siyang ginagawang masama. Yun nga lang, dahil sa isiping yon ay nawala ang antok ko at hindi na ako makatulog. Parang ganun din ang nangyari sa mga kasama ko. Ang tagal namang matapos ng gabi. Habang madilim kasi hindi ako mapakali. May paraan pa naman para mapabilis yung gabi. Ano naman? Di matulog ka. Hala, ano yun? Pare-pareho kaming nataranta. Napabangon si Mateo noon maging ako rin. Pero si Alana, nasa labas lang siya at nakatayo. Si Sofia ay bumangon rin noon at napahawak naman ng mahigpit sa braso ko. Nanahimik kami noon para hindi kami maririnig ng nilalang na naririnig namin. Maya-maya naman, nakarinig kami ng malalaking yabag at angin na papalapit na rin. Hoy, Alana, pumasok ka dito. Masyado ka matapang dyan, hoy. Pasok dito. Hindi ka mapoprotektahan ng bahay-bahayan na yan, Mateo. Ganun pa rin ang mangyayari kapag pumasok ako. Malay mo makatulong para hindi tayo makita. Bakit ka nandito? Hindi ka dapat nandito. Wala kang sasaktan kahit sino sa mga to. Nako, lagot na yata tayo nito. Nagsimulang umiyak si Sofia pero tahimik na pag-iyak lang. Nagsiksikan kaming tatlo sa loob ng bahay-bahayan na yon. Pinagitnaan na namin si Sofia noon. Pero si Alana, wala talagang takot na hinarap ang nilalang na nagsasalita. At ako naman, sinikap na masilip ang nilalang na yon. Dahil maliwanag ang buwan, nakita ko ang malaking halimaw na may sungay pa sa ulo. At si Alana noon, parang may kung anong matutulis sa likod niya. At nang titigan ko ng maigi, parang malalaking galamay ng pugita. Napalunok ako sa nakita, pero pansin ko sa aswang nakaharap niya na natakot siya. Ibibigay ko ang sayo. Pagkain namin yan. Pinaghirapan namin papuntahin rito. Hindi ka dapat nangingialam. Nakalimutan mo na ba? Kapag may tao kang sinaktan, kikilos kami. Yung mga taong nagkakalat ng basura sa karagatan, yun ba ang gusto nyo? Pinoprotektahan namin sila hindi dahil tao sila. Magdadala ng kamalasan sa lugar na to ang pagpatay sa kanila. Ang isla na to ay mapaparusahan. Alam mo naman yan. Wala kaming pakialam. Masarap na pagkain ng tao para sa amin. Hindi kami dapat sa hayop lang. Pareho lang tayo ng kailangan, alam mo yan. Pero bakit ganyan kayo mga taga-dagat? Pagkain na nga lang inaayawan nyo pa? Paalala ko lang sa iyo, aswang. Sa kinaroroonan natin ngayon, malapit ang dagat. Gusto mo bang itapon kita doon? Ipagpipilitan mo pa rin ba yung gusto nyo? Napasigaw ng malakas ang aswang dahil sa galit. Pero mukhang wala itong magawa. Umalis ito at si Alana ay kampante pa rin nakatayo roon. Kasunod nun ay katahimikan at kami naman ay sabay-sabay na lumabas sa aming bahay-bahayan.
At nasaan yung tao na si Alana? Alana, nagsasalita siya pero may halong angin. Tsaka nakakatakot yung itsura niya. Ano yun? Oo nga. At bakit siya takot sa'yo? Tulad nga ng sabi ko, mas takot sila kapag matapang ka. At kailangan namin gawin yun? Ang tanong ay kaya nyo ba? Naku, ang hirap naman yan. Basta mainis na kayo sa akin. Pero kapag ganito talaga, natatakot na ako. Hindi naman ako pinanganak na matapang, no? Alana, ano ka ba? Narinig kasi namin lahat eh. Hindi ka tao, di ba? At nakita din kita. Ay, oo na. Yung nangyari kaninang hapon, sadya yun. Gusto ko sanang magpanggap na katulad nyo para protektahan kayo. Pero talagang hindi ko matatago yun. Dahil alam ko kahit sa pang-amoy nyo, alam nyo hindi ako normal. Naisip ko na yan kanina pa. Ayoko lang magtanong. Pero ngayon dahil sinabi mo na, ano ka ba? Sirena ka ba? Pero bakit parang may kung ano-ano ka dyan sa likod mo? Isa akong magindara. Pero naiiba rin ako sa ibang magindara. Ha? Anong ibig mong sabihin? Magindara ako pero may kakaibang kakayahan. At tulad yun yung nakita nyo kanina. Sa galamay ko, dun sila mas takot. At anumang oras kasi, kaya ko silang saktan. Ano ka? Kalahating sirena at kalahating pugita? Aha? May ganun siyang anyo? Oo, nakita ko yun. Hindi kasi ako sumilip eh. Natatakot na kasi talaga ako. Makakatulog pa ba ako nito matapos yung nangyari kanina? Naku Miguel, ayoko na talagang matulog. Di bali nang magmukhang bulkang mayon yung eyebags ko. Ikaw ang bahala, Sofia. Kung ganun, taga-dagat ka pala. Pwede mo ba kaming tulungan makabalik? Dalhin mo kami sa lugar namin. Kahit yung sa malapit lang. Yung matatanaw namin yung bundok. Oo nga, Alana. Nag-aalala kasi kami sa lola namin eh. Matanda na talaga siya. Tapos kami lang yung kasama niya sa buhay. Alam kong sobrang nag-aalala na yun sa amin ngayon. Sana matulungan mo kami. Pero hindi ganun kadali. Bakit hindi ganun kadali? Dahil may banta rin sa dagat. Merong banta? Ibig sabihin may nangangain rin doon? Oo, at mahirap silang kalaban. Pero lumalabas sila tuwing gabi lang. Hindi nila kayang magpunta sa ibabaw banda ng karagatan dahil matatamaan sila ng araw. Ikakamatay nila yon. Kaya sa gabi sila lumalabas. Pero dito, hindi kami ligtas dito. Pero kahit papano, kaya niyong huminga. Wala kayo sa tubig. Pero kung ipipilit niyo yung gusto niyo, isang taob lang sa bangka niyo, mahihirapan na kayo. Konti lang yung pag-asa niyong mabuhay. Oo nga naman. Wala tayong magagawa nito. Sa ngayon, walang matutulog. Magmatsyag tayo. Pero teka, yung lugar kasi namin, ano yun eh. Sa umpisa kasi alam namin kung saan kami pupunta. Nakita namin yung pupuntahan namin. Tapos biglang paglingon namin, hindi na namin makita yung lugar namin. Pero kung dun sa baryo namin, tanaw naman namin yung isla na yun. Alam mo ba kung ano nangyari? Lagi niyo bang pinupuntahan yung isla na yon? Hindi. Bakit kayo pumunta? Meron nagsabi sa amin na hindi naman daw delikado sa lugar na yun eh. Ano kasi, matumal yung isda sa lugar namin. At alam mo na yung mga tao, meron pangangailangan. Kung hindi kami maghahanap buhay, hindi kami makakakain. Hangad lang naman namin yung kaunting kaginhawaan eh. May nagsabi sa inyo? Kilala nyo rin? Oo, taga sa amin yun. Naniwala kami kasi nung bumalik siya marami siyang dala eh. At kilala rin naman namin siya bilang mabuting tao. Alam nyo bang minsan ng kaibigan, traidor? Sa bagay, totoo yan. Maraming ang ganyan. Pero ano bang ibig mong sabihin? Narinig nyo ba yung sinabi ng Agaras kanina? Agaras? Yung aswang kanina. Agaras ang tawag doon. Diyos ko po, ibig sabihin, may aswang nga. May sinabi siya kanina na pinaghirapan nila kami papuntahin dito. Teka,
Sinasabi mo bang may kinalaman yung taong nagsabi sa amin tungkol sa isla na yon? Pwede. Subukan nyo nung pagtugmain yung mga nangyayari. Kung talagang sinasabi ng mga tao na delikado yung lugar na yon, ba't kaya siya matapang na pinuntahan yon at hindi man lang siya natakot? Pero kakilala namin siya eh. Mabuti siyang tao. Kaya nga di ba ang sabi ko sa inyo? Minsan ang kaibigan, traidor. Hoy, teka nga. Sino ba nagsabi sa inyo? Si Changkora yung nagsabi sa amin. Si Changkora? Parang ang hirap namang isipin na gagawin niya yun sa atin. Mabait kaya yun. Masiyahin. Tsaka nagpapautang pa nga kung walang-wala ka na. Ewan ko. Malay natin totoo pala talaga at nabiktima tayo. Mahirap isipin, oo. Pero paano kung totoo talaga? Ano ang nangyari? Bakit nag-iba yung lugar namin? Yung pinuno ng mga agaras, siya ang may kontrol sa lugar na to. At ang malakas na nilalang sa dagat, yung Bakunawa, siya rin ang may kontrol sa karagatan na sakop ng kapangyarihan niya. Malinaw na ang dalawang malakas na nilalang na yun ay nagkaisa. At hindi magandang balita yun. Yari na tayo nito. Yung mga aswang totoo pala talaga sila. Wala na ba kaming laban? Gusto rin namin iligtas yung mga sarili namin. Gusto na namin umuwi. Huwag kayong mag-alala. Gagawin natin ang lahat. Mahaba talaga ang gabi kapag gising ka. Tapos sasabayan pa ng takot. At buong gabi mo yun iindahin. Nakaupo lang kami noon na nakapalibot sa ginawa naming bonfire. Ang sabi ni Alana, takot ang mga aswang na agara sa dagat. Kaya kailangan malapit lang kami doon. Mahina rin daw kasi si Alana kapag malayo siya sa tubig alat. Kaya pala walang signal dito dahil nasa hindi nakikitang isla pala tayo. Posible palang mangyari yun? Kung inaantok na kayo, matulog na kayo. Sasamahan ko na lang si Alana sa pagbabantay. Ayoko matulog no. Baka mamaya bigla kayong mawala. Kaya natin to. Kailangan naabutan tayo ng umaga na buhay pa rin. Basta bukas, kahit anong mangyari, alis tayo. Kapag nasa bangka na tayo, huwag na tayong bumalik. Tuloy-tuloy lang. Malay nyo, di ba? Kaya lang siguro walang hanggan yung nakikita natin kasi yun yung pinapakita nila sa atin. Pero ang totoo pala nun, sa kabila nun, nandun pala yung lugar natin. Posible yan. Posible ba yun, Alana? Nasa inyo lang din naman ang isla na to. Malapit lang to sa inyo. Pero dahil pinaglalaroan kayo ng mga masasamang nilalang dito, kaya akala nyo malayo. Kung hindi kami bumalik kaninang hapon dito, malaki yung posibilidad na makakarating kami sa amin. Kaya nga ako nagpakita dahil bumalik kayo. Kung hindi kayo bumalik, makauwi kayong ligtas. Sayang talaga. Dapat pala hindi na lang tayo bumalik. Huwag nyo nang sisihin ang mga sarili ninyo. Hindi kasalanan ng maging inosente. Hindi ko kayang manatiling gising ng isang buong gabi. Kaya nang pumatak sa palagay ko ay madaling araw na, inatake ako ng antok. Si Sofia noon ay nakatulog na. Si Mateo ay parang nakaupo lang din na tulog. Wala nang nag-uusap sa amin at ang natira na lang na hindi naantok, si Alana. Tinapik ko sa balikat si Mateo at tumaas ang likod niya dahil sa gulat. Tara, tulog tayo. Mauna ka na. Magbabantay ako dito. Antok ka na eh. Halika na. Ikaw, Alana. Ayos lang ako. Matulog na kayo doon. Magbabantay ako rito. Nang pumasok kami ni Mateo sa loob ng bahay-bahaya na ginawa namin, paghiga ko sa tabi ni Sofia at sa kabila naman siya, parang isang pitik lang ang nangyari ay nawala na ang ulirat ko. At nang magising ako, dinig na dinig ko ang malakas na hilik ng kakambal ko. Yung paa niya sa katawan ko, parang dantayang unan niya ako. Naiinis ako sa ganon, kaya basta ko na lang yung tinulak at nagiba ng posisyon. Pero nagmulat ako ng mga mata nang makaamoy ako ng pagkain. Dahil doon ay bumangon ako at lumabas. Sofia? Uy, saan ka nakakuha ng isda?
Binigay ni Alana to. Nasan si Alana? Hinahanap yung bangka nyo kasi nawawala. Ano? Nawala yung bangka? Kaya nga ang tanong, paano tayo makakaalis nito? Wala na kasi yung bangka sa kung saan natin yun iniwan. Ako yung unang nakakita dahil pinuntahan ko. Sinabi ko lang kay Alana. At yun, umalis siya para hanapin yun pagkatapos niyang ibigay sa akin tong 2 malalaking isda. Napasabunot ako sa sariling buhok sa balitang yon. Tumakbo ako at pinuntahan ang lugar kung nasaan ang bangka. Pero nang nakarating ako roon, wala na akong bangka na nakita. Sa sobrang pagkadismaya ko ay napasigaw ako ng malakas at napaluhod sa buhangin. Hoy! Nasaan na yung bangka namin? Hoy, ibalik nyo! Diyos ko! Lola! Anong oras na hindi pa kami nakakauwi? Hindi pwedeng ganito! Kuya! Nawala daw yung bangka natin? Wala na dito yung bangka. Wala na tayo masasakyan pa uwi. Ano ba naman yan? Si Alana, nakita mo ba? Hindi ko siya nakita. Naku, iniwan mo si Sofia doon? Oo, nabigla ako nang sabihin niya nawawala yung bangka natin eh. Kakagising ko lang, kaya tumakbo ko dito. Bakit mo naman siya iniwan mag-isa doon? Halika na! Tumakbo ko pabalik at nakahinga ko ng maluwag nang makita si Sofia na nag-iihaw pa rin ng isda. Napahinto lang ako at napatitig sa babae. Lumingon naman siya sa akin at sa reaksyon ng mukha niya. Parang pagod na siyang mag-isipa sa sitwasyon namin. Hanggang humihinga tayo at wala tayong galos, may pag-asa tayo. Kaya eto, luto na to. Ikain na lang natin yung problema. Kakainis. Doon kasi natin iniwan yung bangka natin tapos dito tayo natulog. Hindi tuloy natin napansin. Wag mo nang problemahin yun. Kasi yung kakaisip natin sa bangka na nawawala, nakakapanghina ng loob eh. Wala tayong ibang gagawin dito kundi yung lumaban. Di ka na dito. Anong oras kaya nawala yung bangka natin? Sana mahanap yun ni Alana. Wala kasi tayo masasakyan pa uwi eh. Hindi na tayo pwedeng maabutan dito na isang gabi pa. Sigurado ko si Lola nag-aalala na sa atin yun. Si Lola Minding ligtas yun kasi marami siyang kasama doon. Yung hindi ligtas sa ngayon, tayo. Oh, tol, kumain ka na. Kailangan natin to para mamaya. Gagawa tayo ng balsa. Basta, bahala na mamaya. O sige kuya, kung sa bagay marami saging dito, pwede din yun. Ano na naman yun? May gumagalaw sa tubig. Tsaka lumalangoy oh. Ayun oh. Ano yan? Sirena? Oh, tignan mo, may buntot din siya oh. Sound effect ng tumakbo. Si Alana yata yan. Uy, teka lang, gusto ko makita. Tumakbo rin si Sofia at kinuha ko lang ang naluto na niyang huling isda na nakasalang sa baga. At saka tumakbo rin ako doon. Nakadungaw kami sa tubig habang nasa ibabaw kami ng malaking bato. Hindi nagtagal. May ulo ng babaeng lumabas sa tubig at tumingala sa amin. Si Alana nga! May buntot nga siya oh! Ang galing oh! Ang ganda ng buntot mo, Alana! Kumikintab sa ilalim ng tubig! Nakita ko na yung bangka nyo. Pero sira-sira na. Ha? Nasaan na yun? Binalik ko kung saan nyo iniwan. Pero may mga butas na yun. Tara kuya, baka pwede bang maayos yun. O sige, tara. Hoy, teka lang! Dalhin na natin yung pagkain doon! Sandali. Ako na lang ang magdadala ng bangka dito. Talaga? Kaya mo yon? O sige, magandang ideya yan. Sige, dito na lang. Muli siyang lumublob sa tubig at pinanood namin ang pag-alis niya. Napangiti naman ako kasi noon lang ako nakakita ng tulad niyang masasabi ko talagang sirena. At nang bumalik siya, tulak-tulak niya ang bangka namin pero lublob ito sa tubig. Tinulungan na lang namin siya ng makalapit at hinila namin yon papunta sa buhangin. Sa pagkakataong yun naman,
bumalik si Alana sa tubig. Siguro'y may ilang sandali lang ang lumipas. Lumabas siya sa kabila at meron na din siyang suot na damit ni Mateo at palda naman ni Sofia. Naku, wala na ito. Lubog ito kapag pinalaot. Tignan nyo oh, butas na yung ilalim niya. Parang gawa sa kuko yung butas, no? Nasa tubig naman to, hindi ba? Akala ko ba takot sila sa tubig alat? Sa madaling salita, aswang sa dagat ang may gawa niyan. Yung lahi mo? Kahit saang lugar naman may masama at may mabuti. Aswang sa dagat pero hindi kami yun. Kung ganun, mas may dahilan tayo para wag sumuko. Ayusin natin to. Pero kailangan natin ng mga puno ng saging. Pagkatapos natin kumain, magtulong-tulong na tayo. O sige, tara, kain muna tayo. Kumain nga muna kami. Pero habang kumakain, bawat isa sa amin ay talagang matamlay. Sino naman kasi ang hindi mananamlay sa ganong sitwasyon? Wala pa sa kasiguraduhan ng kaligtasan namin doon. At anumang oras, pwede kaming patayin ng kung anumang mga halimaw ang nakatira doon. Pagkatapos kumain ay agad kaming kumilos. Tinakpan namin ang butas ng bangka gamit ang balat ng puno ng saging. Pinagdikit-dikit namin yon. Pero napansin ni Mateo na sira din pala pati ang motor. Kung sira, ganun pa rin naman eh. Lulutang pa rin nito. Tsaka ang importante, may masasakyan tayo. Wala na rin gatong. Natapon na ang lahat. Sinadya talaga ito, grabe. Kailangan natin ng maraming puno ng saging. Sandali lang, may mga tao. Ha? Saan? Pero agad siyang umalerto nang lumingon kami. At nakita namin ang mga tao na malalaki ang pangangatawan. 2 lalaki, 1 ginang at matapang na sinalubong sila ni Alana. Pero kami naman, kahit may ideya na at napag-usapan na, nagulat pa rin nang makita si Tiangcora. Hala, si Tiangcora to ah. Balita ko ay nangingialam ka daw dito, Alana. Gusto mo ba ng gulo? Anong sinasabi mo, Tiang? Tiangcora? Ano to? Para saan to? Total naman at nandito na kayo, magpapakatotoo na tayo. Hindi ko sinabi sa inyo tungkol sa isla para lang tulungan kayong kumita. Alam naman natin na uhaw kayo sa pera, kaya ginamit ko ang pagkauhaw nyong yon para mapunta kayo rito. Hayop ka. Masama pala talaga ng ugali mo, Tiangcora. Sadyang hindi lang ako tao, Miguel. Ano? Anong ibig mo sabihin? Aswang ka? Oo, at nangangain ako ng tao. Sira ulo ka. Tinuring ka namin kaibigan, Tiangcora. Ang problema, hindi kaibigan ang kailangan ko, kundi pagkain. Ano ka, Tiang? Aswang sa lupa o aswang sa dagat? Siguro sa dagat dahil nakakahawa ka ng tubig alat. Aswang siya sa lupa. Isa sa mababang uri ng agaras, kaya meron siyang katawang tao. At sa madaling salita, naging aswang siya dahil sa yanggaw. Kaya nakakahawak din siya ng tubig alat kapag nasa taong anyo siya. Pabayaan mo na kami, Tiangcora. Nandito na kayo, bakit ko naman kayo hahayaang makauwi? Alam mong hindi mo sila makukuha, hindi ba? Pero kaya kitang isumbong sa halimaw ng dagat. Alam mo yan. At hindi kami uurong. Lalo na si Amang, alam mo yan. Ano bang meron sa mga taong yan? Mga tao lang sila at iba sila sa'yo. Yung mga kauri nila, kapag nahuli ka pagkakakitaan ka, Alana. Ha, unique kung magpapahuli ako. At magkaiba yun, Cora. At kapag tinulungan mo silang makatakas dito, magsusumbong sila. Huwag mong maliitin ang kung anong kaya kong gawin. Magsusumbong sila? O sige, gawin nila. Pero mahirap akong hanapin at alam nila yon. At bakit kami magsusumbong kung kaibigan namin siya? At maaaring sa atin dito, ikaw yung mas nakakakilala sa amin kaysa sa pagkakakilala namin sa iyo. Mas kabisado mo kami at alam mo kung ano kami.
Mas ikaw ang isusumbong namin lalo na't alam namin kung ano ka. Ang mabuti pa umalis na kayo dito bago pa maubos ang pasensya ko. Hindi na pumatol noon si Tiang Cora. Hindi rin namilit ang dalawa niyang kasama. Isa yun sa bagay na pinagtataka namin. Isang banta lang ni Alana. Natakot sila agad. Pagkaalis nila ay nagpatuloy kami sa pagtatrabaho. Pinag-uusapan pa rin namin si Tiang Cora na kahit sino sa amin, hirap talagang maniwala na ganun siya. Paano kaya siya napunta dito, no? Sa tingin nyo, may bangka sila? Malamang. Kunin kaya natin? Tara, kunin natin. Ang tanong, saan banda yun? Di hanapin natin. Dahil mahirap ayusin ang bangka, iniwan namin ito. Pero naghanda kami para sa kakaharapin naming gulo. Para naman kasi sa amin, sasamantalahin namin ang pagkakataong yon ng mga tao pa lang sila. Kaya namin sila. At ang mga malalakas na aswang naman kasi, ayon kay Alana ay nakatago ang mga ito sa hindi nasisinaga ng araw. Ang mga malalakas daw ang mga walang katawang tao. Ibig sabihin, ang lakas nila ay hindi nahahati sa dalawa. Sigurado ako nito, sisirain ulit nila yung inaayos nating bangka. Mas maigi nga na sa bangka natin sila magbigay ng atensyon para makuha natin yung bangka nila. Kailangan maunahan natin silang mahanap yung bangka nila. Mag-iingat kayo dahil iba sa kanila mga bandido. Bandido? Ibig sabihin may iba talagang tao nakatira dito? Mga grupo ng aswang katulad ng dalawang kasama ng babae kanina. Malalaki ang katawan at gumagamit ng sibat. Kung ganun, buti na lang pala hindi tayo pinuntahan kagabi ng mga yun. Sa ngayon, parang ang mataas at ang babaeng yun lang ang nagpapakita sa akin. Ibig sabihin, hindi lahat ng aswang sa lugar na to alam na nandito kayo. Malamang magdadamutan sila ng pagkain. Ayun! Ayun may bangka Oo, bangka nga nila Tiang Cora yan. Sa wakas nakita rin natin sila. Tara, bilis! Takbuhan kaming nilapitan ng bangka na yon. Agad akong umakyat sa ibabaw nito at sinuri kung may sira ba at nagpasalamat ako na wala. Mabilis nagsiakyat ang lahat maliban kay Alana na nakalublob sa tubig. Nasa tubig na kasi ang bangka, kaya ang dapat gawin na lang ay alisin sa tali. Pero nagawa na ito ni Mateo. Hoy! Ibalik niyo yung bangka namin! Habulin niyo sila! Nandiyan na sila, Miguel! Bilisan mo! Oo, ito na. Pasensyahan na lang tayo, Tiang. Traidor ka kasi. Ngayon, anong pakiramdam? Pagsisisihan mo talaga tong ginagawa ninyo! Kung makakaalis ka pa dito! Hindi na rin kayo makakalabas dito! Bilisan nyo! May mga pana sila! Kuya, bilis! Marami sila! May mga pana nga sila, Miguel! Bilisan mo, baka matamaan tayo! Ako ang nagpatakbo sa bangka na yon. At sa pagkakataong yon, lumipad na nga ang mga pana nila. Ang iba ay lagpas pa sa bangka. Sobra talaga akong nag-alala nun para sa aming lahat. Buisit! Muntik na ako matamaan! Magtago kayo! Sofia! Dito ka sa malaking kahon! Matatamaan ka, Miguel! Hindi ako matatamaan yan. Basta't magtago ka, bilisan mo! Sige na, Sofia! Ako na bahala kay Kuya Miguel! Miguel, sundan niyo ako! Miguel, sandali lang! Baka matamaan ka! Hoy! Sofia! Ano bang ginagawa mo? Huwag kayo umakap sa likod ko! Ikaw ulang matatamaan dyan! Ay, basta bahala na! Bahala na! Ayoko matamaan ka! Bilisan mo na lang! Sundan mo na si Alana! Sofia! Anak ng... Ano ba nangyari? Sofia! Sofia, hoy! Sobrang bilis ng pangyayari. Nakalayo na kami noon pero hindi ko alam na may isang pana pa pala na nakahabol at tumama yon kay Sofia. Alam ko dahil dinig ko ang tunog nito sa hangin.
unti-unti rin siyang bumibitaw sa likod ko. At paglingon ko, inalalayan na siya ni Mateo. At ang pana niya ay nasa dibdib talaga. Sofia! Diyos ko! Bakit? Sabi ko sa'yo magtago ka! Puso to, tol. Paano to? Anong gagawin natin? Bakit kasi hindi ka nagtago? At tanga mo rin eh. Dahil alam kong matatamaan ka. Nakita ko bigla, kaya ako na lang. Eh bakit ikaw? Hindi dapat ikaw. Alana, tulungan mo kami. Hindi pwede to, Sofia. Wag mo ako iwan. Mahal kita, Miguel. Gusto kong bumalik sa'yo. At totoo yun. Hindi. Kailangan mo lumaban. Hindi ka pwedeng mawala. Di baling iwan mo ako para sa iba. Huwag mo lang ako iwan sa ganitong paraan. Hindi ko kaya. Gusto kong bumalik ka sa akin. Mabuhay ka muna. Alana, kailangan namin ng tulong dito. Alana, ano tol? Nandiyan na ba siya? Oo, nandiyan na siya. May natamaan ba sa inyo? Alana, tulungan mo siya. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi ko kaya. Kasi naman kung bakit niya hinarang yung sarili niya eh. Para saan ba yun? Sa dibdib siya natamaan. Ano, humihinga pa ba? Pumikit na siya eh. Pero teka, titignan ko lang. Teka, ano to? Bakit walang pulso? Anong walang pulso? Buhay pa siya! Paupuin niyo siya. Kukunin ko yung pana. Ano? Kapag kinuha mo yung pana, madadagdagan yung sugat niya sa loob. Pero hindi ko siya maaagapan kung may pana sa katawan niya. Sige na. Pero teka, buhay pa ba talaga siya? Patingin nga. Hindi na siya humihinga. Anong hindi humihinga? Sofia, sumagot ka! Kahit simpleng tugon lang naman oh. Sumagot ka naman! Miguel, wala na siya. Hindi totoo yan. Diyos ko, hindi ko ito kaya. Bakit ba ito nangyari? Ano ba kasalanan ko? Karma ko ba to? Alana, makapangyarihan ka, alam ko. Wala na ba ibang paraan para mabuhay siya? Hindi dapat to dinadanas ni Sofia. Marami siyang pagkakamali na ginawa. Pero hindi siya dapat mamatay sa ganitong paraan. Maawa ka, Alana. Iligtas mo siya. Ayoko mamatay siya ng dahil lang sa akin. Kahit ano ibibigay ko, Alana. Basta't ibalik mo siya. Alam ko kaya mo yun. Kaya gawin mo na. May paraan nga, Miguel. Ayokong magsinungaling tungkol dito. Pero hindi din biro ang kapalit nito. Kailangan mo kasing magsakripisyo. Kahit anong sakripisyo gagawin ko, ibibigay ko. Pero ano bang sakripisyo? Kahit mahirap pa yan, sige lang. Mas importante sa akin ang buhay ni Sofia. Huminga ng malalim si Alana. Nakita ko ang awa niya sa akin na punong-puno ng luha ang muka. Yung titig niya ay tumagal pa na parang nag-iisip ng sasabihin. Ako naman, naghintay at paulit-ulit na nagmamakaawa. O sige, sumunod kayo sa akin. Tumalon siya sa dagat noon. Si Mateo ang kumilos para sundan ang langoy ni Alana. Ako naman, yakap lang si Sofia habang umiiyak. Sa pagkakataong yon, yung tipong sinakripisyo niya ang sarili niya para sa akin na hindi man lang nag-isip. Yung tipong basta-basta na lang. Naintindihan ko kung ano talaga ang kailangan niya sa akin. Kung bakit gusto niyang bumalik sa akin. Hindi ako makapaniwala tol sa ginawa niya. Akalain mo kaya niya yun? Sa inyong dalawa, ikaw yung inaasahan kong magsasakripisyo para sa kanya. Kasi ganun yung ginawa mo noon eh. Di baling wala ka na, basta't maibigay mo lang yung gusto niya. Tapos sa akin, yung binigay niya, buhay niya. Ang sakit eh. Hindi ko talaga kaya tol. Alam mo, hindi naman mawawala yung pagmamahal ko sa kanya eh. Ang totoo nga niyan, naghihintay talaga ako na makawala siya dun sa isa. Para naman nakakapanghinayang. Nakakasisi kasi.
Gusto niyang bumalik sa akin eh. Pero sinabi ko na hindi. Kahit naman ang totoo gusto ko talaga. Kaya nga hirap-hirap. Pinigla naman niya ako ng ganito. Sana naman may magawang paraan si Alana para sa kanya. Magdasal na lang tayo. Parang binalik lang kami ni Alana sa isla pero sa ibang parte. Umikot kasi kami at nakita namin ang mga bandidong nagkalat sa ibang bahagi nito. Sa laki ng isla, mukhang wala sila kung saan kami pupunta. Itinali lang namin ng bangka at saka bumaba. Ako na ang nagbuhat kay Sofia na nasa katawan pa rin niya ang pana. Hindi kasi ito nabunot kanina. At sa lugar na yon, nakita namin ang naggagandahang babae. Pero may mga pangit ring nila lang at dinala pa kami ni Alana sa malaking kuweba. Sa parte na yon ay may umaagos na tubig tabang at naghahalo ito sa tubig alat. Anong lugar ito? Kakausapin natin si Amang. Ha? Sino Amang? Isa sa pinakamakapangyarihan sa amin. Kaya niyang gawin ang gusto mo pero hindi ganun kadali. Dahil may kapalit. Anong kapalit naman yun? Hali kayo. Sumunod kayo sa akin. Pumasok pa kami sa pinakaloob. May mga bato sa paligid na masasabi kong glow in the dark. Nagsilbi itong liwanag kahit papano doon. Hindi ko alam kung bato yon tulad ng brilyante. Pero puro yon. Katulad sa mga batong bihira lang ding makita. Pagkarating namin sa loob, wala akong makitang kahit ano, pero may naririnig akong paghinga. Magandang araw po, Amang. Alana, bakit may dala kang panauhin? Kailangan po nila ng tulong. Sila yung mga taong naisaktan ng mga agaras. Nakawala na sila sa kanila pero may isang nasaktan at hindi ho siya maaring mamatay. Magandang araw po, Amang. Kailangan ho namin ng tulong mo. Sana mailigtas mo po yung kasama namin. Mahina ang pandinig ko sa tibok ng puso niya. Ano mang oras, pwede na siyang pumanaw. Ibig sabihin po, hindi pa siya tuluyang patay. Lumalaban pa po siya. Pwede niyo po ba siyang tulungan? Walang imposible sa aking pagtulong. Basta tanda ka sa magiging kapalit. Kahit ano ho, gagawin ko po yun. Buhay ko ang niligtas ng babaeng ito. Kung yun kaya niya isakripisyo para sa akin, gagawin ko rin po ang lahat para maibalik yun sa kanya. Gusto ko pa po siya makasama. Kung ganon, kunin niyo ang babae at dalhin niyo siya sa akin. Agad na nagsikilos ang mga nilalang sa loob. Kinuha nila si Sofia sa akin. Hindi naman ako nag-atubiling ibigay siya sa mga ito. Tapos pinalabas muna kami at naiwan si Alana sa loob para daw sa dapat gawin. Kami naman ay sa labas lang at nakitaan namin ng lungkot ang iba. At hindi ko alam kung bakit sinasabi pa nilang tinutukoy nila si Alana. Hindi nagtagal, pinatawag kami ni Amang. Pumasok naman kami ng kakambal ko. Kumakapit pa raw yung puso niya. Tsaka may tibok pa. Akala ko wala na talaga Ibig sabihin nun, lumalaban siya. Dahil alam niyang ayoko siyang mawala. Pero kuya, inaalala ko lang. May kapalit yun Baka mabigat. Handa ka ba talaga? Noong nagsakripisyo siya ng buhay niya para sa akin, palagay mo handa ba siya? Paalala ko lang sa'yo, Miguel. Ang kapalit nito hindi madali. Kagaya nga ng sinabi ko, handa ako, Alana. Ang ganitong kalagayan ng tao, hindi ganong kadaling agapan. Ngunit nadala niyo siya rito na meron pang buhay. Ang kapalit nito ay hindi ganong kabigat. Ang kailangan ko lamang upang mapahintulutan ng diwata ng karagatan na pakiusap ko ay isang bagay na mahalaga para sa'yo. Hindi pwedeng galing sa iba, kundi galing lamang sa'yo. Ang tinutukoy kong magbibigay ng sakripisyo ay ang pinaka-importante sa inyong tatlo sa babaeng ito. Ako ho yun.
Ano kung gusto niya ibigay ko? Ang pinakamahalagang bagay sa'yo. Sa pagkakataong yun, bangka lang ho ang meron kami. Ngunit hindi yun sa'yo. Maaaring magbigay ka kahit isang parte ng katawan mo. Ho? Ano kung ibig niyo sabihin? Kung nais mo magbigay na isang mata, pwede rin naman. Kung daliri, pwede rin. Kahit ano bang galing sa'yo na maaaring natin magamit bilang alay para mapigilan siya mahulog sa napipintong kamatayan. Ang hirap naman yan, tol. Hindi ka pwedeng magsakripisyo, alam mo yun, di ba? Pero kailangan ko tong gawin. Pero anong ibibigay mo? Gusto ko pa makasama na matagal si Sofia, kaya magbibigay ako. Pero ano nga, tol? Ang hirap naman eh. Kapatid kita kaya hindi ko alam kung kaya ko. Paalala lang ha. Ano mang oras ay pwede na siyang bumigay. Kaya mo ba talaga, Miguel? Oo, kaya ko yun. Eh kung ganun, ano ang ibibigay mo? Daliri ko ho. Tol, tika lang. Kailangan ko tong gawin, Matt. Kung ganun, kailangan na natin tong gawin ngayon na mismo. Kabado ako, oo. Siyempre, sino namang taong hindi takot maputulan ng daliri? May lumapit agad sa akin ng mga lalaki rin. At si Mateo naman ay nagsimula ng umiyak. Sa pagkakataong yon, naging mahina talaga siya. Ako naman ang ilagay na nila ang kamay ko sa malapad na bato. Alam kong bato yon dahil nararamdaman ko. Nahihila ko pa ito dahil sa takot. Rumaragasa rin ang luha ko noon at iniisip na lang na ginagawa ko yon para kay Sofia. Hindi nagtagal. Naramdaman ko na ang matalim na bagay at mainit na pagdiin sa hindiliit ko. Napasigaw ako sa sakit, naihi at nanginig ang buong katawan nang bigla itong diinan ng talimat na putol. Ari ko! Tol! Ayos lang ako. Huwag mo ko isipin, Mateo. Kahit sinasabi kong ayos lang ako, parang namanhid naman nun ang buong katawan ko. Boses lang namin ng kakambal ko ang nangingibabaw sa loob ng kuweba na yon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya ko talaga. Dahil unti-unti akong nawala ng ulirat noon. Nang magising naman ako, gabi na at parang nagkakagulo. Tol? Miguel? Uy, gising ka na. Teka, anong nangyayari? Bakit ganito kasama yung pakiramdam ko? Tsaka ang dilim dito. Gabi na kasi. At isa pa, nandito tayo sa loob ng kuweba. Sumugod sila Tiangkora dito kaya magulo sa labas. Naglalaban yung mga aswang. Pero huwag ka mag-alala, ligtas tayo dito. Nasa si Sofia? Nasa loob pa. Inaasikaso ni Amang at ni Alana doon. Dinig na dinig ko ang mga angil ng mababangis na hayop sa labas ng kuweba noon. Ayon pa kay Mateo, kami ang dahilan kung bakit nag-aaway-away ang mga ito. Ayaw lang kaming ibigay ng mga magindara dahil isang dilubyo raw ang kapalit kapag may pinatay na tao sa isla na yon. Yun daw kasi ang pinapaniwalaan nila. Kung baka yon ay pamahiin din sa kanila. Ngunit ang mga agaras talagang gustong kumain ng laman ng tao. Nilalagnat ka, kuya. Hindi mo kinaya yung pagkaputol ng daliri mo. Tsaka ako, nasuka ako dun ha. Gusto ko pa kasing makasama si Sofia, tol eh. Ngayon ko lang talaga napagtanto na mahal ko talaga siya. Kaya siguro hindi ko na rin nagawa maghanap ng iba. Naiintindihan naman kita eh. At sana naman pagbalik natin, kayo na kasi hindi na biro yung mga sinakripisyo niya dito eh. Baka mamaya piliin na naman niya si Makoy ha. Miguel! Mateo! Sofia! Lumabas kayo dyan! Ah! Napatingin na lang kami sa labas nang makitang pinagtutulungan ng mga aswang sa dagat si Tiangkora. Nag-anyong tao siya para makatapak sa tubig alat. Pero mali siya sa ginawa niyang yon.
Bilang anyong tao, mahina siya kumpara sa mga magindara na naglabas na ng mga tunay nilang anyo at talagang hindi sila magaganda. Hindi nagtagal, nanahimik ang paligid. May mga aswang na lumayo rin dahil hirap sila sa teritoryo ng mga magindara. Kinabukasan naman noon, kitang-kita ang dugoang parte na nasa labas. At ang sabi pa ng iba, makakauwi na raw kami ng matiwasay dahil natalo na ang mga agaras sa laban. Isa pala yung pustahan. Ibig sabihin, makikita na natin yung baryo sa dulo? Sa tingin ko, hindi pa rin. Pero makakauwi tayo gamit yung bangka. Anong oras tayo makakaalis? Kamusta na kaya si Sofia? Pero isang babae ang lumapit sa amin at binigyan ako ng gamot. Ang sabi niya, inumin ko yon para mawala ang lagnat ko. Ginawa ko naman yon, kaya isang oras ang lumipas. Naging maayos na ang pakiramdam ko. At dahil maayos na ang pakiramdam ko, lumapit ulit ang babae at sinabing ihahatid kami pauwi sa amin. Akala ko kasama si Sofia, pero hindi pala, dahil kailangan pa niyang manatili roon ng 2 araw. Ibig sabihin, hindi namin siya makakasama? Teka lang, Amang! Teka, kakausapin ko lang siya! At bakit ka nang gagambala? Pasensya na ho. Pero pwede ho bang manatili muna dito at hintayin na lang namin siyang gumaling? Wala nang oras para manatili kayo dito. Kailangan niyo umuwi. Dahil yun yung napagkasunduan namin ng halimaw sa dagat. Kapag kami ang mananalo, uwi kayo kaagad. Ang babae naman kasama nyo. Pagkatapos ng 2 araw, babalik siya sa lugar nyo. Kailangan nyo magtiwala. Dahil kasama yon sa sakripisyo mo. Kapag nagmatigas ka, hindi na siya mabubuhay. Tol, wag mo na ipilit. Nagsakripisyo ka na ng daliri. Hindi pwedeng hindi siya mabuhay. Kailangan niya mabuhay. Dahil doon ay pumayag ako. Kahit hindi yun ganun kadali. Hindi rin bangka ang ginamit namin. Basta't dinala kami ng mga magindara sa tubig hanggang sa ilalim. Nawalan ako ng malay at nagising ulit ako na nasa dalampasigan. Maraming tao na ang naririnig at ang ilan sa mga ito ay kakilala ko. Napansin nila ang putol na daliri ko sa kamay. At hindi nagtagal, narinig ko ang boses ng lola ko. Diyos ko, mga apo ko yan! Miguel! Mateo! Mga apo ko, saan ba kayo nanggaling? La! Mateo, apo ko! Ano bang nangyari sa inyo? Pinag-alala niyo ako. Miguel! Miguel, apo! Ayos ka lang ba? Ay, Diyos ko po, ano to? Ano nangyari sa kamay mo? Bakit putol ang daliri mo? Ano nangyari? Bumangon ako noon at yumakap na lang sa kanya imbis na sagutin ang mga tanong niya. Ganon din ang ginawa ni Mateo na hindi rin pala napalayo sa kinaroroonan ko. Maraming tanong ang mga tao sa amin noon at nagpanggap na lang kami na walang naalala. Nakakapagod kasing magpaliwanag, lalo na kung pagod ang buong katawan mo. Dinala kami nun sa ospital at may 3 araw kaming nanatili roon. Nang makauwi kami sa bahay, balita rin noon ang pagbabalik ni Sofia. Kuya, nakabalik na nga siya. Pero dinala siya sa ospital. Salamat sa Diyos kung ganun. Salamat talaga. Kaso tol, si Makoy yung nagbabantay sa kanya doon. Di bali na. Ang importante, buhay siya. Hindi ko akalain na isasakripisyo mo ang daliri mo dahil lang sa pagmamahal. Manang-mana ka talaga sa lolo mo, apo. Sinalo niya kasi yung pana para sa akin, Lay. Kung di niya nagawa yun, ako naman yung patay. Sa likod ko kasi tatama yun eh. At nagpapasalamat ako sa kanya. Pero oo, nalulungkot din ako kung halimbawang walang nangyaring himala dahil mamamatay talaga siya.
Ngayon ay alam nyo na ang sikreto ng isla na pinagbabawal doon sa dulo. Kaya wag nyo nang uulitin ha. Dito lang kayo banda mangisda at pakiusap dahil para akong aatakihin sa puso nung hindi kayo nakauwi. Ang daming naghahanap sa inyo pero kahit isa sa kanila ay hindi kayo makita. Naikwento kasi namin sa lola namin ang buong katotohanan at hindi siya nagdalawang isip na maniwala. Totoo pala talaga na may mga agaras. At sabi pa ng lola ko, ang isla na yun talaga, malapit lang sa amin. Malapit lang din ito sa isla na makikita sa dulo. 1 linggo pa ang nakalipas noon at nagkakaroon na ng tuyo at makapal na langib ang putol kong daliri. Hindi na din ito masyadong namamaga. Pero iba na ang pakiramdam kapag putol na. Lumabas ako at tinadtad ulit ako ng tanong. Walang nakakaalam maliban sa amin kung bakit naputol ang daliri ko. Tol, kanina ka pa hinahanap ni Lola. Nandito ka lang pala naglalakad-lakad. Nakalabas na ng ospital si Sofia. Gusto ko sana siya makita. Eh di puntahan natin. Tara. Tsaka, ayun oh. Ayun pala siya oh. Eh kaso may kasama oh. Ay nako. Nakakainis naman. Eh ayos naman pala siya. Okay na ako. Masaya akong makita siya noon na naglalakad kahit na nilapitan siya ni Makoy. May binigay na bulaklak ang lalaki sa kanya. At para sa akin, medyo masakit yon. Pero sa hindi inaasahan, napatingin siya sa akin. Umiwas naman ako ng tingin at inaya si Mateo. Tara na, gusto ko na umuwi. Uuwi ka? Eh, binalik niya yung bulaklak kay Makoy eh. Uuwi ka pa? Tignan mo oh. Ano? Binalik niya kay Makoy yung bulaklak. At ayan oh, paparating na siya oh. Miguel! Sana all binibili. Sofia. Miguel, akala ko talaga huli na yon. Aray ko, ang higpit naman ng yakap mo. Eh, namiss kasi kita eh. Salamat, Sofia. Salamat at buhay ka. Masaya ako sobra. Totoo ba? Sinakripisyo mo yung daliri mo para sa akin? Bakit? Patingin nga ako. Maliit na bagay lang to, Sofia. Maliit na sakripisyo. Samantalang ikaw, buhay mo kaya mo ipalit para sa akin. Huwag mo na ulitin yun ha. Kasi pakiramdam ko, ikakamatay ko rin yun eh. Kung alam mo lang kung paano ako nagmakaawa kay Alana, na isalba ka lang. Doon ko talaga napagdanto na mahirap pala. Hindi pala kita kaya mawala sa buhay ko. Ako rin, Miguel. Di bali nang ako yung mamatay, wag lang ikaw. Ang corny ko, no? Oo, corny pero ginawa naman, di ba? Tsaka hindi na yung corny dahil ginawa mo na. Napatunayan mo na na mahal mo ko. Iyo nga pala, ano sabi sa'yo ni Alana? Hindi naman namin siya nakausap pag alis namin kasi kasama mo siya sa loob. Gusto sana namin magpasalamat sa kanya. Ang sabi kasi ni Amang, kaya raw kinuha ang isang daliri mo. Dahil ang totoo niyan, patunay lang na handa mong isakripisyo kahit ano para sa akin. Para hindi naman lugi si Alana na ipalit yung buhay niya sa akin. Ano? Pinalit yung alin? Eh hindi ko nga maintindihan yung ginawa nila bakit ako nabuhay. Pero ang sabi ni Amang, sinakripisyo ni Alana yung buhay niya para sa akin. Inalay niya yung sarili niya, ganun. Pero hindi naman ako sigurado kung patay na talaga siya. Kasi ang sabi ni Amang, may tibok pa raw nun yung puso ko. Ibig sabihin nun, parang nagkapalit kami ng haba ng buhay ni Alana. Kasi si Alana, pwede niyang malabanan ng ganun kaiksing paghinga. Ako hindi, kasi tao lang ako. Eh, ibig sabihin mabubuhay pa siya. Grabe naman yung proseso nila. Masyadong mahiwaga. Eh, salamat talaga kay Alana. Simula sa umpisa, napakabuti niya talagang kaibigan. Pero hindi ko inaasahan na magsasakripisyo siya. Buhay niya yun ah. Ako nga rin namangha eh. Napakabuti niya talaga.
Payakap nga ulit ako, Miguel. Baka kasi mamaya mamatay ako ulit tapos hindi ko na magagawa to. Hindi pwede, no? Mawawalan na ng saysay yung pagputol ng daliri ko. Kung paano ko pinaglaban ang buhay ni Sofia, ganun ko rin pinaglaban ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko na siya hinayaang mapunta pa sa iba. At isa pa, yung relasyon naming yon, hindi na kayang isang tabi pa. Dahil hindi biro ang mga sakripisyo na naibigay namin sa isa't isa. Pagkalipas ng 5 buwan noon, nagkaroon na ulit kami ng bangka. Muli naman naming nakita si Alana. Binigyan niya kami ng maraming huli noon. Pero sa pagkakataong yon, hindi na araw-araw nasa dagat kami. Kasi pinasok namin noon ang pag-aaral na may schedule na MWF. Sa huli ay si Sofia rin ang napangasawa ko. Ilang taon ko siyang karelasyon bago kami kinasal. Napakasolid ng relasyon namin noon dahil sa nangyari. At ang kakambal ko namang si Mateo, may sarili na ring pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pag-ere nito.